Guys, welcome na back to my channel. May isang parable si Jesus o isang kwento sa Biblia noon tungkol sa mga hasik or the sower. Of course, ang mga hasik ay ang Diyos. Ang lupa ay ang mga puso nating mga tao at ang binhing hinahasik niya ay ang salita ng Diyos na galing sa Kanya. So sana wag tayong maging lupa sa daan, lupa sa mabato, at lupa na may madamo, matinik na halaman. So kasi yung lupa sa daan, ang ginagawa ng mga taong may pusong ganito, inaalis ng masama sa isip niya ang salita ng Diyos dahil hindi niya ito inuunawa. So wag tayong ganon. So, kung mabatong lupa naman tayo, ang mga puso natin, ang ginagawa sa atin, kaagad at masayang tinatanggap natin ang salita ng Diyos, which is the binhi na itinanim ng mga hasik, ngunit hindi tumitimo sa ating mga puso, sandali lamang nananatili ang salitang ito, at pagdating ng kapigatian at pagsubok, hindi natin nagagamit at agad na tayong tumatalikod sa ating pananampalataya. So, wag tayong ganon. At yung isa pa, sa may damuhang matinik na halaman na lupa, as puso nating mga tao, may mga ganito na dinirinig natin, ngunit dahil sa ang salita ng Diyos, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming bagay, at nahuhumaling na tayo sa kayamanan, nawala na tayo ng puwang, nawala na ng puwang ang salita ng Diyos sa ating mga puso at hindi na natin ginagawa ang utos ng Diyos at hindi tayo nagkakaroon ng bunga. Ang bunga natin ay yung nine bunga ng espiritu, gentleness, kindness, meekness, goodness, yun yung mga ganon. And of course, yung mga taong dapat na binabahagi na natin ng salita ng Diyos, yun ang magsisilbing bunga natin. Or lumalago sila sa kanila rin pananampalataya pagkatapos natin silang bahagi na ng salita ng Diyos. So, yun dapat ang bunga. So, dapat tayo maging matabang lupa ang ating mga puso. So, ang binhi na salita ng Diyos na inihasik ng mga hasik o ng sower ay dinirinig natin at inuunawa nating mabuti. Kaya tayo ay namumunga, hallelujah, ng sagana, tig-30 at tig-100, hallelujah. So that's it guys, yun lang for now. Bye everyone, see you next time. Mwah!